Sa balitang abroad, tila bumabawi ang South Korea sa mga export products nito kasunod ng napipintong pagtaas ng taripa ng Estados Unidos sa naturang bansa. Lumabas sa report na pumalo sa mahigit 5% ang na-export ng bansa sa nakalipas na isang taon. Narito ang report mula kay Kim Plagata. Sumipa ang export ng South Korea ngayong Hulyo sa pinakamabilis nitong antas sa loob ng 7 buwan. Bunsod ng malakas na demand para sa semiconductor at pag-uunahan ng mga padala bago tuluyang ipataw ang mas mataas na taripa ng Estados Unidos. Batay sa datos ng kalakalan na inilabas ngayong Biyernes, ika-1 na Agosto, tumaas ng 5.9% ang export ng bansa kumpara sa parehong buwan noong nakaraang taon na may kabuuang halagang $60.82 billion. Higit ito sa inaasahang 4.6% na forecast ng mga ekonomista at mas mataas sa 4.3% na naitala noong Hunyo. Isa sa mga dahilan ng biglaang pagtaas ay ang pagpapabilis ng padala ng mga kumpanyang South Korean patungong US bago ang implementasyon ng bagong taripa na epektibo ngayong Biyernes. Alinsunod sa kasunduang inihayag ni US President Donald Trump ngayong linggo. Sa ilalim ng bagong kasunduan, 15% na taripa ang ipinataw sa bansa, mas mababa sa naunang bantang 25%. Kaya't nababahala ang ilang sektor sa posibleng pagbagal ng demand simula Agosto. Sektor ng semiconductors naman ang naitala na may pinakamataas kung saan umakyat ito ng 39.3%, pinakamataas mula Oktubre noong nakaraang taon. Lumobo rin ang export ng mga barko ng 107.6% habang ang export ng mga sasakyan ay tumaas ng 8.8%, lalo na sa mga bansang Europeo at iba pang non-US markets. Tumaas naman ng 1.4% ang export patungong US habang 3% naman ang binaba ng China. Ayon sa isang survey, patuloy ang kontraksyon sa manufacturing sector ng South Korea sa loob ng susunod na 6 na buwan, dala ng kawalang katiyakan sa taripa ng US. Samantala, bahagyang tumaas ng 0.7% ang import ng bansa na umabot sa $54.21 billion at nagtala ng trade surplus na $6.61 billion, mas mababa sa $9.08 billion noong Hunyo. Para sa EuroTV News, ako si Kim Plagata, sumasaludo sa bawat Pilipino.